Ang Florage ay hagod lang. Soft lang siya. Kadalasan naka-edge. Yan yung edge shape. Flat. Pero may mga variation siya na pwede. One hand. Pwede. Hand over hand. Tapos, pwede din siya gamitan ng yung knuckles pero soft. Yung Florage. Pwede rin yung forearm. Pero hindi siya ganun ka-hard. Hindi siya ganun ka-hard. Nagamit din yung Florage para sa transition. Pag papunta ka na sa Petrissage, ginagamit din yung Florage. Ito tinatawag nito ay caking. Pagkatapos ng Florage, transition tayo to Petrissage. Ang Petrissage naman ay kadalasan ang kamay ay naka C-shape. C-form ng ganyan. Yan. Yan ang Petrissage. Tatawag niyan is milking, parang ginagatas. Parang kumukuha ka ng gatas sa laman. Yan. Yan yung tinatawag na milking. Ang Petrissage ay kadalasan ginagamit pag gusto mo nang i-hard yung client mo. Madalas ginagamit siya sa paa para makita nyo. Punta tayo sa paa. So, transition naman tayo. Pag mag-transition tayo, gagamit muna tayo ng Florage. Dito naman tayo sa paa para makita nyo kung ano makita nyo kung paano ginagawa yung Petrissage. Ang Petrissage is more on kneading. Tapos yung, pansinin nyo yung kamay ko ay naka-letter C. Para siyang nagmamasa. Minamasa niya yung laman. Tapos, ang Petrissage naman ay may ringing. Ito naman, tawag yung parang pinipiga. Pinipiga niya yung mga kalamnan. Tapos yung itong parang ginagatas. Yan, ito yung tawag na milking. Milking the tissue. Tapos, meron din tinatawag na mashing. Parang minamasa mo, yung ganon. Gamit yung, gawin natin dalawa. Fes natin tamao. Tapos, yan. Parang minamasa yung mga kalamnan. Ito yung sa Petrissage. Tapos, ito naman ay tinatawag na praying hands. Kasi parang nagpe-praying ganyan. Pero, ito ay ginagamit na pang-massage.
Ayan. Ayan. Pagkatapos natin yan, balik na naman tayo sa effleurage. Kasi transition naman tayo sa iba namang massage technique na gagawin natin. So, yan muna ang ituturo ko sa inyo, ang effleurage at saka yung petrissage. Thank you so much for watching. Bye! Ano to?